Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Gardo. Isa po akong mangingisda na tubong Luzon. At gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari po ito noong taong 1979 sa isang maliit at liblib na baryo. Ang tawag sa lugar namin ay Baryo Masupil. Isang tahimik na bayang nakaharap mismo sa dagat. Pero sa kabila ng ganda at yaman ng dagat, may itinatagong hiwaga at sumpa. Noong mga panahong iyon, simpleng buhay lang ang meron kami. Halos lahat ng tao, mangingisda. Umaga pa lang, naghahanda na ng lambat, tapos gabi na, nasa dagat pa rin. Umaasang makahuli ng sapat para sa pamilya. Isa sa mga kakilala ko noon sina Marian at ang asawa niyang si Carlos. Meron din silang matalik na kaibigan na si Edward at pinsan ni Marian na si Carla na madalas ding tumutulong sa kanila sa paghahanda ng mga huli sa isda. Mabubuting tao sila, pero isang gabi nagbago ang lahat. Nagsimula ang lahat isang gabi ng Hulyo. Malakas ang alon at halos walang pumalaot sa dagat. Pero si Carlos, matigas ang ulo. Sayang ang gabi. Kapag ganitong malakas ang hampas ng hangin, lumalapit ang mga isda sa pangpang. Mas maraming huli. Sabi niya. Carlos, wag muna, masama ang panahon. Sabi naman ni Marian habang hawak-hawak ang kamay ng anak nilang si Junjun. Baka delikado. Umiti lang si Carlos. Sandali lang tumahala. 3 oras lang ako. Kasama ko si Edward. Babalik din kami bago maghating gabi. Wala nang nagawa si Marian kundi pagdasal na ligtas ang asawa. Kasama ni Carlos si Edward at tumulak silang dalawa gamit ang maliit nilang bangka. Madilim ang langit, walang buwan at tanging liwanag ng lampara ang gabay nila. Habang lumalayo sila sa pampang, naririnig nila ang tila mga awit na galing sa ilalim ng dagat. Mahina pero malinaw, parang boses ng babae. Pare, narinig mo ba yun? Tanong ni Edward. Ang alin? Yung parang may umaawit parang babae. Napatingin din si Carlos. Sa una akala niya hangin lang o hampas ng alon, pero maya-maya lumakas ang boses. Malambing, malungkot, parang nangaakit. Nagkatinginan silang dalawa. Baka sirena pare. Biro ni Edward, pero halata sa boses ang kaba. Huwag kang magbiro ng ganyan. Huwag mong pansinin yan. Sagot ni Carlos, sabay hagis ng lambat. Lumipas ang ilang sandali, napansin nilang biglang gumanda ang huli nila. Sunod-sunod ang malalaking isda, hindi pangkaraniwan. Ayos to pare, sigaw ni Carlos. Bihira tong ganito ah. Dagdag pa niya. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Umalon ng malaki, tila may humila sa ilalim ng bangka. Pare, may humahatak, sigaw ni Edward. Hinila nila pareho ang lambat, pero parang may nakakapit mula sa ilalim. Paglingon ni Carlos sa tubig, nakita niya ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, kumikislap ang balat sa ilalim. Nakangiti ito, malamig ang tingin, at sa kamay nito nakapulupot ang bahagi ng lambat. Napatigil si Carlos. Diyos ko! Pare, bitawan mo na! Sigaw ni Edward, pero bago pa siya makagalaw, biglang humampas ang malaking alon. Napasubsob sila pareho. Nang magkamalay si Carlos, mag-isa na lang siya sa bangka. Wala na si Edward. Edward, pare! Sigaw niya, pero tanging alon lang ang sagot. Sa di kalayuan, may aninong lubulubog at lumilitaw. Babaeng nakangiti, may buntot na kumikislap sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, natagpo ang palutang-lutang si Edward sa may dalampasigan. Wala nang buhay. May mga bakas na parang kalmot sa dibdib at tila kinagat sa leeg.
Takot na takot si Marian nang makita si Carlos na halos wala sa kanyang sarili. "Anong nangyari?" tanong niya habang niyayakap ang asawa. "May nakita akong babae sa dagat. Sirena siya. Siya yung kumuha kay Edward." Hindi na nagsalita si Carlos kinagabihan. Tahimik lang. Pero kinabukasan muli, napansin ni Marian na parang nag-iba ang ugali ng asawa. Hindi na ito natatakot sa dagat kahit malakas ang hangin. Lagi rin itong nawawala sa gabi at pag-uwi may dalang maraming isda. Minsan pati mga huling hindi pangkaraniwan. Malalaki, mamahalin, na para bang galing sa ibang lugar. "Ang dami mong huli, Carlos. Bihira tong ganito ah," sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Carlos. "Biyaya ng dagat." Ngunit napansin ni Marian tuwing makakakita si Carlos ng tubig sa may balde, poso o kahit ulan, laging napapatitig ito. Parang may tinig na naririnig. Lumipas ang mga linggo at unti-unting gumanda ang buhay nila. Nakatayo na ang bagong bahay, may bagong bangka at pati mga gamit, puro bago. Pero sa kabila ng lahat, ramdam ni Marian na may mali. Tuwing gabi naririnig niyang bumabangon si Carlos at lumalabas. Minsan sinusundan niya ito hanggang dalampasigan. Isang gabi nasundan niya hanggang sa may batuhan at doon nakita niya si Carlos nakatayo sa tabi ng dagat at sa harap nito may babaeng nakalubog sa tubig hanggang bewang. Mahaba ang buhok, kumikislap sa ilaw ng buwan. Si Marian halos hindi makahinga. Ang babae ay isang sirena. "Carlos?" Mahina niyang tawag pero hindi siya napansin. Narinig niya ang boses ng sirena, malamig at parang may lambing. "Ang pangako mo, huwag mong kalilimutan. Biyaya kapalit ng isang buhay." Tapos na. Kinuha mo na si Edward, di ba?" sabi ni Carlos. Ngumiti ang sirena. "Hindi lang siya ang kapalit. Bawat biyayang ipinibigay ko, may kabayaran. Handa ka na ba?" sabi ng sirena. Napatigil si Marian. Nanginginig ang tuhod. Bago pa siya makagalaw, biglang lumingon ang sirena. Tila alam nitong may nakamasida. Ang mga mata nito ay kumislap sa dilima. Tumalon si Marian pabalik. Tumakbo pa uwi habang humahalo sa hangin ang tinig ng sirena. Isang awitin ng panganib. Simula noon, nagsimula ang sunod-sunod na trahedya sa baryo. Kada buwan, may nawawalang tao. Bata, matanda, babae, lalaki. Lahat pawang malapit sa dagat. At tuwing may nawawala, si Carlos ay laging wala sa bahay. "Carlos, ano bang ginagawa mo tuwing gabi?" tanong ni Marian minsan. Nanginginig ang boses. "Tinutulungan ko lang ang dagat para patuloy tayong biyayaan," sagot niya. Malamig ang tono. "Biyaya o sumpa? Ibalik mo kung ano mang kasunduan yan," sabi ni Marian. Tumahimik si Carlos, pero ang mga mata nito ay tila iba na. Paputla, malamig, parang wala ng kaluluwa. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Marian ang kakaibang lamig sa paligid. Dumating si Carla at si Gardo. Dala ang lampara. "Marian, narinig naming may nangyaring kakaiba sa Pampang. May bangkay na naman daw." Tumakbo silang tatlo. Pagdating nila, nakita nila ang katawan ng isang batang babae. Nakahandusay sa buhanginan. May mga bakas ng kalmot sa dibdib at leeg. Sa tabi nito, may mga bakas ng paa. "Kay Kuya Carlos ba to?" bulong ni Carla. "Hindi to maganda," dagdag pa niya. "Hindi na siyang dating siya. May humahawak sa kanya," sabi naman ni Marian. Pagkatapos namin makita ang bangkay ng batang babae sa Pampang, halos hindi makapagsalita si Marian. Nakaupo siya sa buhangin, yakap-yakap ang sarili.
Nanginginig sa takot si Carla naman, umiiyak, habang pinupunasan ng panyo ang dugo sa noo ng bata. Ako si Gardo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Tahimik ang dagat pero ramdam mo nga, may buhay ito. Parang nakamasid. Lumapit si Marian sa katawan ng bata. Anak ng kapitbahay namin si Lisa. Kagabi lang, naglalaro dito malapit sa dalampasigan. Diyos ko. Nilapitan ko si Marian. Kailangan natin tawagin ang mga tanod. Hindi na to normal, Marian. Hindi lang to basta nangyayari. May kapalit bawat biyayang galing sa sirena. Alam ko na ngayon. Sabi niya habang nakatingin sa dagat. Pagbalik namin sa baryo, halos lahat ng tao nagkagulo. Si Kapitan Tomas ang pumunta mismo sa Pampanga. Lahat nagdadasal pero halata ang takot sa mukha nila. May ilan nang nagbabalak lumipat ng ibang baryo. Gardo, baka may kinalaman si Kuya Carlos dito. Narinig mo rin ba kanina? Di ba? Yung mga bakas ng paa, pareho sa tsinelas niya. Sabi ni Carla habang naglalakad kami pa uwi. Alam kong mahirap paniwalaan, pero kung totoo ngang may kasunduan siya sa Serena, baka hindi na siyang dating Carlos. Pagdating namin sa bahay nila Marian, madilim ang paligid. Tahimik pero sa loob ng bahay, may aninong gumagalaw. Maingat namin binuksan ang pinto. Nakita namin si Carlos. Nakaupo sa gilid ng papag. Nakatingin sa dingding, basang-basa ang damit niya. At sa paanan niya, may nakakalat na mga alon ng buhangin at mga butil ng asina. Carlos, saan ka galing? Mahina ang boses ni Maria na nagtanong. Tumingin si Carlos pero parang walang nakikita. May dinala akong huli. Tignan niyo sa labas. Lumabas kami ni Carla. Nasa gilid ng bahay, may malaking lambat. Puno ng isda. Hindi galing dito tong mga isdang to . Wala namang ganitong uri sa dagat natin. Sabi ko. Narinig namin si Marian mula sa loob. Carlos, anong ginagawa mo sa sarili mo? Hanggang kailan ka ganyan? Sabi niya. Tahimik si Carlos. Biglang tumayo, tumingin sa kanya. Ginagawa ko to para sa atin. Para hindi na tayo maghirap. Gusto mo nang maginhawang buhay, di ba? Eto na yun. Pero may kabayaran. Buhay ng mga tao kapalit ng yaman mo. Sigaw ni Marian. Hindi ko pinipili kung sino. Basta may kukunin siya. Kailangan niyang may kapalit. Hindi ko kayang labagin yon. Sabi din ni Carlos. Tumulo ang luha ni Marian. Wala kang kaluluwa, Carlos. Umalis siya sa bahay, humahagulgol. Sinundan siya ni Carla. Naiwan akong nakatayo sa may pintuan. Nakatingin kay Carlos na parang wala nang saysay ang buhay. Umupo siya sa papag. Kinuha ang isa sa mga isda at dahan-dahang nilagay sa timba. Habang ginagawa niya yon, nakita ko sa braso niya may bakas na parang kaliskis. Kumikinang sa ilaw ng lampara. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay. Kinabukasan, nagdesisyon si Kapitan Tomas na magpatawag ng pagpupulong sa barangay hall. Nandoon halos lahat ng taga-baryo. Lahat takot. Lahat may kanya-kanyang kwento. May mga nakaririnig daw ng awit sa gabi. May nakita daw na liwanag sa gitna ng dagat at may mga asong umiiyak tuwing hating gabi. Tumayo si Marian sa gitna ng pagpupulong. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero may sirena sa dagat natin. Si Carlos ang asawa ko. May kasunduan sa kanya. Sabi ni Marian. Nagbulungan ang mga tao. Tumayo si Mang Eli, matandang mangingisda. Hindi ako nagtataka. Noon pa, may naririnig na akong kwento tungkol sa sirenang yan. Biyaya daw ng dagat pero may hinihinging buhay. Pag tinanggihan mo, ikaw ang kukunin. Paano natin siya mapapatigil? Tanong ni Carla. May isang paraan. Kailangan putulin ang kasunduan pero delikado yon.
Dapat harapin mismo ng tao may kasunduan ang Serena at bitawan ang pangako niya. Sagot ni Mang Eli. Paano kung ayaw niya? Tanong ni Marian. Pag ayaw, pareho silang mamamatay. Tahimik ang lahat. Kinagabihan, hindi mapakali si Marian. Gusto niyang matapos ang lahat kahit ikapahamak pa niya. Nagpasya siyang pumunta kay Carlos sa may dalampasigan. Sumama ko pati si Carla. Pagdating namin, nakaupo si Carlos sa bato. Nakatingin sa dagat. Malamig ang hangin noon. Walang buwan. Pero sa gitna ng karimlan, may kumikislap na liwanag sa tubig. Parang katawan ng babae. Carlos, tapusin mo na to! Sigaw ni Marian. Ngumiti si Carlos. Hindi ko na kaya, Marian. Hindi ko na siya kayang labanan. Kailangan ko siya. Lumitaw ang Serena. Dahan-dahang umahon sa dagat. Maganda pero nakakatakot. Mahaba ang buhok. Kumikislap sa asin ng tubig. Ang mga mata niya kulay asul na parang yelo. Carlos, sumama ka na sa akin. Walang gutom, walang hirap sa ilalim ng dagat. Sabi ng Serena. Hindi, wala kang karapatang kunin siya. Sigaw ni Marian. Ngumiti ang Serena. Bakit? Siya mismo ang pumayag. Siya ang tumawag sa akin nang gabing halos mamatay siya sa gitna ng alon. Ako ang nagligtas sa kanya at ito ang kabayaran. Sabi ng Serena. Hindi mo siya iniligtas. Niloko mo siya. Biglang tumama ang hangin. Umalon ng malakas. Tila galit ang dagat. Lumapit ang Serena kay Carlos. Hinawakan ang kamay nito. Halika na, Carlos. Babalik tayo sa ilalim. Doon mo makikita ang tunay na biyaya. Umiyak si Marian. Carlos, pakiusap. Piliin mo kami. Piliin mo ako. Nakatingin si Carlos sa kanya. Mahal kita, Marian. Pero huli na ang lahat. Hinila siya ng Serena. Tumalon sila sa tubig. Sumigaw si Marian at tumakbo palapit. Pero hinila ko siya. Wag, baka ikaw naman ang kunin. Sumigaw siya ng malakas pero nilamon na ng alon ang boses niya. Kinabukasan, hindi na nakita si Carlos. May mga nagsasabi nga, nakita nila ang bangkay nito sa ilalim ng batuhan. Pero nang sumisid si Mang Eli at kasama niya, wala silang nakita. Tanging mga kaliskis at bakas ng dugo lang. Lumipas ang mga araw, tahimik na muli ang dagat, pero walang gustong pumalaot. Natakot ang lahat hanggang isang gabi. Habang nasa bahay kami ni Marian, narinig namin ang awit. Mahina pero malinaw, parang tinig ng babae mula sa malayo. Yung tinig ng Serena, hahanapin niya ako. Sabi ni Marian, nakatingin sa bintana. Kailangan nating umalis dito. Pumunta tayo sa bayan, sa kapatid mo. Umiling siya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko alam kung nasaan si Carlos. Sabi ni Marian. Pagkalipas ng 3 gabi, bumalik kami ni Carla sa dalampasigan para hanapin si Marian. Ayon kay Mang Eli, hindi na raw ito umuwi mula ng gabi ng bagyo. Nag-alala kami. Nasa tabi ng dagat ang bahay nila. Madilim at tahimik. Pumasok kami sa loob. Walang tao. Pero sa ibabaw ng mesa, may nakita kami. Nakalagay doon na nakasulat, huwag daw kami mag-alala. Susundan niya daw ang kanyang asawa at kailangan niyang tapusin ang sumpa. Tumakbo kami palabas. Pumunta kami sa pampang. Sa may bato nakita namin nakahubad ang tsinelas ni Marian. Sa buhanginan, may bakas ng paa papunta sa tubig. Pero sa bandang dulo, naglaho ang mga yapak. Diyos ko, baka kinuha na rin siya, sabi ni Carla. Ilang saglit lang, may umalon mula sa dagat. Malakas parang may sumisisid.
Sa ibabaw naman ng tubig, sandaling lumitaw ang dalawang anino, isang babae at lalaki, magkayakap bago tuluyang naglaho sa ilalim. Mula noon, walang nakakita kina Carlos at Marian, pero gabi-gabi sa baryo, may naririnig pa ring awit mula sa dagat, at tuwing may umaawit, siguradong kinabukasan, may mababalitang nawawala. Sabi ng mga matatanda, biyaya raw ng dagat yun, pero alam namin hindi na biyaya yun, sumpa na. Lumipas ang ilang linggo matapos mawala si Marian at Carlos. Tahimik ang baryo, pero ang takot ng mga tao lalo lang tumindi. Wala nang gustong pumalahot sa dagat. Ang mga bangka iniwan sa buhanginan. Ang mga lambat pinatuyo sa bakuran at hindi na ginamit. Tuwing dapit hapon, lahat ng tao nagkukulong sa bahay. Ang mga bata hindi na pinapayagang maglaro sa tabing dagat. Ako naman, halos gabi-gabi hindi makatulog, lalo kapag bumubuhos ang ulan at humahampas ang hangin mula sa laot. Kasi sa gitna ng kulog, naririnig ko pa rin ang awit. Yung tinig ng babae, parang si Marian. Minsan hindi, minsan malambing, minsan galit. Minsan tinatawag ang pangalan ko. Isang gabi, habang umuulan ng mahina, kumatok si Carla sa pintuan ng bahay ko. "Gardo, tulungan mo ko. May naririnig akong boses mula sa dagat." Binuksan ko kagad ang pinto. Basa siya ng ulan. "Anong boses?" "Boses ni Ate Marian. Gabi-gabi ko na itong naririnig simula noong isang linggo." "Carla, baka iniisip mo lang yan. Hindi si Marian yon. Huwag mo nang pansinin." "Narinig ko talaga, Gardo. Minsan pati pangalan mo tinatawag eh. Sabi niya, 'Gardo, tulungan mo kami.' Ganon. Hindi tugulog yun eh." Tumigil ako sandali. Ang lamig ng hangin, may halong alat. Parang may amoy ng dagat kahit malayo pa kami sa Pampanga. "Kung ganon, puntahan natin ngayon," sabi ko. "Ngayon? Gabi na, delikado." Gulat niyang sagot. "Mas delikado kung maghihintay pa tayo. Baka kailangan talaga nila ng tulong." Dagdag ko pa. Lumabas kami ni Carla. Dala namin ng gaserang lampara at ang lumang rosaryo ni Mang Eli. Habang naglalakad kami papunta sa dalampasigan, lumalakas ang hampas ng alon. Ang hangin malamig at mabigat. Sa malayo kumikislap ang kidlat at sandaling sumilip ang dagat na parang naglalaro ang mga anino sa ibabaw. Paglapit namin sa Pampanga, tumigil kami pareho. May liwanag sa may gitna ng tubig. Parang apoy na sumasayaw sa ibabaw ng alon. "Gardo, yun yung sinasabi ko. Lagi yung lumilitaw kapag naririnig ko ang boses ni ate." Tumingin ako sa kanya. "Handa ka na ba?" Tumango siya. Dahan-dahan kaming lumapit. Pagsapit namin sa may bato kung saan huling nakita sina Carlos at Marian, narinig naming muli ang boses. Mahina pero malinaw. "Gardo, Carla." Pareho kaming napatigil nang marinig yun. Ang boses galing mismo sa ilalim ng dagat. Lumingon si Carla sa akin. Lumapit pa siya. Halos abutin ng tubig ang mga paa niya. "Ate Marian, ikaw ba yan?" "Hindi ako aalis kung nariyan ka. Magpakita ka," sabi ni Carla. Sumunod na saglit, may malakas na hampas ng alon. Natumba si Carla. Muntik nang matangay pero nahawakan ko siya kaagad. "Carla, huwag kang lalapit." Biglang may lumitaw sa tubig. Anino ng babae. Mahaba ang buhok. Kumikislap sa ilaw ng kidlat. Pero nang makita ko ng malinaw, hindi na yun si Marian. Ang balat niya maputla, halos kulay abo. At sa mata niya, may kumikislap na asula. Ang kalahati ng katawan niya, parang isda. Sa kamay niya may hawak na lambat na parang ginto. "Serena," bulong ko. Ngumiti ito. "Bumalik kayo. Naghihintay siya sa ilalim," sabi ng Serena.
sabay turo sa ilalim ng dagat. "Carla, takbo!" Sigaw ko, pero bago siya makagalaw, umikot ang tubig sa paligid namin. Parang may umiikot na puwersa mula sa ilalim. Hinila ko siya papalayo. Halos madulas kami sa mga bato, pero nakatakbo rin pabalik sa may buhanginan. Paglingon ko, wala na ang sirena. Tahimik na uli ang dagat. Parang walang nangyari. Pero sa lupa, naiwan ang lambat. Yung lambat na hawak ng sirena kanina. Kumikinang, mabigat, at amoy asina. "Gardo, yan ang lambat ni Kuya Carlos," sabi ni Carla. Tinignan ko yun. Parehong-pareho nga. May mga lumang tali na gawa sa abaka at may punit sa gilid. Hindi pwedeng totoo to. "Ito yung lambat na lumubog kasama nila," sabi ko. Kinabukasan, dinala namin ang lambat kay Mang Eli. Pagkakita pa lang niya, agad niyang tinakpan ang bibig. "Sumpa, yan ang lambat na ginamit ni Carlos noong gabi. Kinuha ng sirena si Edward. Dapat yan sinusunog noon pa." "Pero paano to nakabalik?" tanong ni Carla. "Tandayan na hindi pa tapos ang kasunduan. Habang buhay ang lambat, buhay din ang kasunduan. Kailangan natin sunugin yan ngayong gabi." Gabi ng Biyernes, nagtipon kaming 4 sa dalampasigan. Ako, si Carla, si Mang Eli, at ang anak niyang si Nardo. Dala namin ang tuyong kahoy at langis. Sa gitna ng bilog, inilagay namin ang lambat. Sa paligid, nagsindi kami ng kandila at nagdasala. Habang sinusunog namin ang lambat, may naririnig kaming alingaw-ngaw mula sa dagat. Isang awitin na pamilyar. Boses ng babae, galit at malungkot. Biglang lumakas ang hangin at ang apoy nagliyab ng mas mataas. "Tuloy lang kayo sa dasal," sigaw ni Mang Eli. Niyakap ni Carla ang rosaryo. "Ate, kung nandiriyan ka, patawarin mo kami." Sumabog ang apoy. Nasilaw kami. Nang tumigil ang hangin, abo na ang natira. Tahimik ang paligid. Akala namin tapos na, pero sa gitna ng abo, naiwan ang isang maliit na perlas na kumikislap. Kinuha ko yun, pero biglang uminit sa palad ko. Napasigaw ako sa sakit, at pagtingin ko, may bakas ng kaliskis sa balat ng kamay ko. Sandali lang bago naglaho. "Anong ibig sabihin ito?" tanong ni Carla. Tandayan na hindi pa rin tapos ang sumpa. Ang sirena hindi basta-basta pumipitaw," sagot ni Mang Eli. Kinabukasan, nagising ako sa kaluskos sa labas. Pagsilip ko, si Carla yon, nakatingin sa dagat. Hindi ako makatulog. Nararamdaman kong malapit siya. "Kung sino man yan, huwag mo nang pansinin," sabi ko sa kanya. "Hindi mo naiintindihan, Gardo. Parang may parte sa akin na tinatawag ang dagat. Parang gusto kong sumunod." "Huwag mo nang isipin yan. Ayoko mawala ka rin." "Gardo, tignan mo." Sa malayo, may mga aninong lumitawa. Parang mga isda, pero sobrang laki. May isa mukhang tao, at mula sa gitna ng alon, umangat ang isang bagay. Bangka, luma at sira-sira. Ang bangka ni Carlos. Napatakbo kami. Dumapo ang bangka sa buhangin. Walang tao sa loob, pero may nakasulat sa gilid ng kahoy. Parang ukit ang nakasulat. "Gardo, ano to?" "Hindi ko alam," sagot ko. Pero alam ko, may babala yun. Simula noon, gabi-gabi na namang may nawawala. Una, isang batang lalaki mula sa kabilang sityo. Sumunod, mag-asawang mangingisda na lumabas daw para maghanap ng pugita. Pagkatapos, mismong si Nardo, anak ni Mang Eli. Iniwan lang daw niya ang tatay niya saglit para kumuha ng tubig, pero hindi na nakabalik. Sa pampang natagpuan nila ang mga yapak papunta sa dagat. Si Mang Eli halos mabaliw. "Sabi ko na nga ba, hindi pa tapos ang sumpa." Pero
Sinulog natin ang lambat, di ba? May bahagi pa ng lambat na hindi natupok. Baka nasa ilalim ng dagat. Baka hawak pa rin ng sirena. Ilang araw kaming walang tulog. Lahat ng bahay sa baryo naglagay ng asin sa bintana, bawang sa pintuan at krus sa pinto. Pero kahit ganun, gabi-gabi naririnig pa rin ang awit. Minsan may kumakatok, minsan may humahampas sa padera. Pero pag sumilip ka, wala naman. Hanggang isang gabi, biglang tumahimik ang dagat. Walang hangin, walang alon. Ang mga aso tahimik. Sabi ni Carla, parang bago magbagyo. Lumabas ako, dala ang lampara. Pagtingin ko sa tubig, may nakalutang na anino na naman. Babae nakadamit ng puti, mahaba ang buhok. Akala ko multo, pero nang lumapit, nakita ko ang muka. Si Marian. Marian? Ngumiti siya. Gardo? Diyos ko, buhay ka! Hindi na, pero hindi rin ako patay. Hinawakan niya ako. Ang alin ng sirena, hinawakan ka? Tumango siya. Kailangan mo akong tulungan. Bitawan mo ang perlas. Ibabalik ko siya. Anong ibig mong sabihin? Tanggalin mo ang sumpa. Ibabalik ko ang lahat pero kapalit ako. Hindi pwede. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Wala nang iba. Sabihin mo kay Carla, huwag na siyang bumalik dito. Bago pa ako makasagot, hinila siya ng alon. Lumubog siya sa ilalim. Naiwan ako sa buhangin, nanginginig. Sa kamay ko biglang kumislap ulit ang perlas. Pero ngayon, kulay pula na. Kinabukasan, nakita kong nag-iba ang dagat. Hindi na maitim at malalim. Maliwanag na, parang normal. Pero sa bawat hampas ng alon, may kasabay na tinig. Tinig ni Marian, kumakanta ng huling awitin. Simula noon huminto na ang mga pagkawala. Tahimik na ulit ang baryo. Bumalik na sa pangingisda ang mga tao. Pero walang lumalapit sa bahagi ng dagat kung saan nawala sina Marian at Carlos. Si Carla, lumipat na sa Maynila. Si Mang Eli, lumipat makalipas ang isang taon na. Ako na nanatili rito. Araw-araw tinitignan ko ang dagat at sa bawat agos, parang naririnig ko pa rin ang huling salita ni Marian na nagsasabing ang biyaya ng dagat may kapalit.